Doon sa may pintuan ng hotel eh. Parang hindi naman po ako sanay makakita ng ganun. Kaya naisip ko na kumalma ako. Kasi kung hindi mo ako makalma, baka ganit ako sa iyo mga babae, tao na namatay na lang ng ganun. Mark, may gusto ka bang sabihin? Magandang hapon po. Ako po yung asawa ng biktima. Sa totoo lang po, yung araw na nagsabi siya sa akin, nung umaga po, agad-agad po ako agad umuwi ng bahay, kasi inalam ko po kung ano yung nangyari. Pinento niya po sa akin kung ano yung nangyari. Hindi ko po lubos maisip na magagawa ng isang kaibigan po lang. Bata pa lang po kami, kaibigan ko na siya. Simula 12 years old, kaibigan ko na po siya. Araw-araw magkasama po kami. Araw-araw saan kami nagpupunta. Sa amin siya kumakain, sa kanila kung minsan kumakain. Minsan sa amin siya natutulog. Kasama ko siya mag-basketball kahit saan. Talagang hindi ko po lubos akalain na kaya niyang gawin sa isang kaibigan. Saka habang pinanonood ko po yung CCTV video nung mga oras na yun, grabe po yung galit ko. Talagang yung mga oras po kasi na yun, nag-chat po ako sa kanya na makikita po sa CCTV video na 6 ng umaga. Nahawak niya yung cellphone at bag ng asawa ko. Nag-message po ako mismo sa kanya na, sorry pre, late reply. Nasa work ako nun. Tapos, nung nag-text po sa akin yung asawa ko, nag-message po sa akin yung asawa ko ng 4-10 million. May mali po sa message niya sa akin nun kasi nasa work po ako. Na ang message niya po sa akin, nawawala yung salamin ko na may pangalan na. Tapos mali-mali pa po yung letra ng sarili niyang pangalan.